Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pamilya at sa tunay na kahulugan ng dugo? Halina't samahan niyo akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pinakamalaking pagsubok sa pagmamahal ng isang ama ay hindi ang sakripisyo, kundi ang katotohanan. Paano kung ang pamilyang binuo mo sa pagmamahal ay itinayo pala sa isang kasinungalingan? Mananaig ba ang sinisigaw ng dugo o ang ibinubulong ng puso? Ito ang kwento ni Hiram at ng kanyang pinakamamahal na anak. Si Sinag, mapaglaro ang tadhana. Kung hindi siguro nakansela ang lipad ni Hiram Constantino, pabalik mula Cebu, marahil ay hindi niya kailanman natuklasan ang madilim na lihim na nagkukubli sa loob mismo ng kanyang marangyang tahanan sa Villa Amihan. Isang tawag lang mula sa airline ang nagpabago sa lahat. Imbis na kinabukasan pa ang uwi, heto siya ngayon. Nagmamaneho sa ilalim ng maagang takip-silim. Dala ang pananabik na mayakap ang kanyang 8 taong gulang na anak. Pagpasok niya sa dambuhalang pintuan ng mansyon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala ang malakas na tunog ng telebisyon na laging pinanonood ni Sinag. Wala ang malambing na tinig ng musika mula sa sala. Tanging ang marahan na tik-tak ng grandiosong orasan sa dingding ang kanyang naririnig, na tila binibilang ang bawat segundong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sinag, anak, tawag niya. Ang kanyang boses ay tila nilamon ng katahimikan ng paligid. Aya, nandito na ako. Walang sumagot. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang sistema. Naglakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol na sahig ay umalingaw-ngaw. Tiningnan niya ang kusina. Walang tao. Ang sala ay malinis at walang gumagalaw. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Saan ang anak niya? At doon, mula sa pasilyo patungo sa hardin, narinig niya ito. Hindi isang sigaw, hindi isang tawa, isang mahinang hikbi. Isang tunog ng pagpipigil sa sakit na dumurog sa puso ni Hiram. Dahan-dahanan siyang naglakad, sinusundan ng tunog na yon na parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. At sa dulo ng pasilyo, sa may pinto ng glass sliding door, natigilan siya. Ang buong mundo niya ay huminto. Doon, sa malamig na sahig, nakaluhod ang kanyang anak. Ang kanyang munting sisinag, ang kanyang 8 taong gulang na anak na may paralysis mula baywang pababa, ay pilit na pinupunasan ang sahig gamit ang isang basahan. Bawat kuskos ng kanyang maliliit at nanginginig na mga kamay ay sinasabayan ng isang pigil na hikbi. Pawis na pawis ang kanyang mukha at may bahid ng dumi sa kanyang pisngi. At sa tabi niya, nakatayo na parang isang reyna sa kanyang trono, ay si Ligaya, ang yaya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang anak. Nakahalukip-kip ito, walang emosyon ang mukha. Ang mga mata ay malamig na nakatutok sa bawat paggalaw ng bata. Bilisan mo dyan, Sinag, sabi ni Ligaya sa isang tonong walang kabuhay-buhay. Huwag kang paawa-awa. Hanggat hindi kumikintabihan, hindi ka kakain. Para kay Hiram, ang mga salitang iyon ay hindi tunog. Isa iyong pagsabog. Isang bombang sumira sa lahat ng tiwala, lahat ng seguridad, lahat ng pag-aakala na ligtas ang kanyang anak sa sarili nitong pamamahay. Ang kaninang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Pula. Lahat ay naging pula. Ligaya! Ang sigaw ni Hiram ay parang kulog na yumanig sa buong Villa Amihan. Napatalon sa gulat si Ligaya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiram ang takot sa mga mata nito. Napalingon si Sinag at nang makita ang ama, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Papa! Mabilis na nilapitan ni Hiram ang anak. Hindi na inalintana ang mamahaling business suit. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Sinag.
Naramdaman niya ang panginginig ng munting katawan nito sa kanyang mga bisig. Nakita niya ang mga palad nitong namumula at marumi. Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niyang muli. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Ligaya. Sir Hiram, hindi po sa... Nagsimulang mataranta si Ligaya. Ang dating malamig na postura ay biglang nawala. Dinidisiplina ko lang po siya, sir. Disiplina? Umalingaw-ngaw ang boses ni Hiram. Tinatawag mong disiplina ito. Ang pahirapan ng isang batang hindi man lang makalakad? Anong klase kang halimaw? Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ibinalot sa kanyang anak bago ito buhatin. Ang gaan. Napakagaan ng kanyang anak. Isang paalala kung gaano ito ka-vulnerable at kung gaano siya nagkulang bilang isang ama. Ang galit ay hinaluan ngayon ng matinding pagsisisi. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi niya sa isang boses na mababa ngunit puno ng panganib. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Huwag mo nang ipapakita sa akin ang pagmumukha mo. Pero sir, ngayon din, dali-daling tumakbo si Ligaya patungo sa kanyang silid. Tinawag ni Hiram ang mga security guard upang siguraduhing makakaalis ito. Habang karga-karga niya si Sinag patungo sa sala, umiiyak pa rin ang bata. Papa! I'm sorry po. Hikbi ni Sinag. Shh, anak. Wala kang kasalanan. Wala. Bulong ni Hiram, hinahaplos ang buhok ng anak. It's not your fault, it's mine. Patawarin mo si Papa. Makalipas ang ilang minuto, hinihila na ng mga gwardiya si Ligaya palabas ng pinto. Nagpupumiglas ito. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya at lumingon kay Hiram na nakatayo sa may sala, karga pa rin si Sinag. Ang takot sa mukha ni Ligaya ay nawala at napalitan ng isang mapang-asar at misteryosong ngiti. Isang ngiti na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Hiram. Akala niyo alam niyo na ang lahat, Sir Hiram, sabi ni Ligaya. Ang boses ay puno ng lason. Pero ang totoo, wala pa kayong nakikita. At sa pagsara ng pinto, naiwan si Hiram sa katahimikan ng kanyang mansyon. Yakap ang nanginginig na anak habang ang mga huling salita ni Ligaya ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang babala ng isang mas malalim at mas masamang bagyo na paparating. May mga salitang sa sandaling bitawan ay hindi mo na mababawi. At may mga lihim na kapag nagsimulang mabunyag ay parang lason na unti-unting gumagapang, sinisira ang lahat ng pinakaiingatan mo. Para kay Hiram, ang mga salita ni Ligaya ay isang sumpa. At ang katahimikan sa Villa Amihan ngayon ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw kanina. Nang sa wakas ay mapatahan ni Hiram si Sinag, dinala niya ito sa kanyang silid. Maingat niyang hinugasan ang mga kamay at mukha ng anak. Bawat haplos ay puno ng pagsisisi. Ang dating masayahing mga mata ni Sinag ay blanko ngayon, nakatitig sa kawalan. Walang salita, walang tanong. Tanging ang panginginig na lamang ng kanyang katawan ang nagpapatunay sa takot na kanyang pinagdaanan. Sinubukan ni Hiram na pasayahin ito. Kinuha niya ang paboritong laruang robot ni Sinag at ginaya ang boses nito. Hello, Master Sinag! The handsome robot is here to save the day. Dati, kahit anong bigat ng araw ni Sinag, isang ngiti ang laging isinusukli nito sa tuwing gagawin yon ni Hiram. Ngunit ngayon, tiningnan lamang siya ng bata, isang malamlam na tingin, bago yumakap sa kanyang unan at tumalikod. Bawat kilos ng kanyang anak ay isang sampal sa mukha ni Hiram. Gaano na ito katagal nangyayari? Sa ilalim ng kanyang bubong? Sa ilalim ng kanyang pangangalaga? Ang mga tanong ay walang sagot. At ang bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Pinatay niya ang ilaw. Hinalikan ang noo ng natutulog na anak at lumabas ng silid
Nadala ang isang bigat sa dibdib na hindi niya kailanman naramdaman noon. Habang nakatitig siya sa mahimbing na natutulog na anak, hindi niya maiwasang bumalik sa alaala, 8 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng ospital, ang puti ng mga pader, at ang pinakamagandang tunog na kanyang narinig, ang unang iyak ng kanyang anak. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Tala, ang bituin ng kanyang buhay. Nakahiga ito sa kama ng ospital, pagod, ngunit nagniningning sa kaligayahan. Sa mga bisig nito ay ang isang munting anghel, ang kanilang si Sinag. "He has your eyes, Hiram," bulong ni Tala. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. "But he has your light," sagot niya. Hinahaplos ang pisngi ng asawa. "He will be our ray of light," ang ating Sinag. Ang alaalang iyon na dating nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay nagdudulot ng kirot. Si Tala, ang kanyang bituin, ay maagang kinuha sa kanya ng isang karamdaman. At si Sinag, ang kanilang sinag ng pag-asa, ay lumalaki sa isang anino ng pagdurusa na hindi niya namalayan. Napapikit si Hiram. Nabigo siya. Nabigo niya si Tala. Nabigo niya ang kanilang anak. Hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Ligaya ay bumabalik sa kanyang isipan. "Wala pa kayong nakikita." Ano ang ibig sabihin noon? Hindi ito isang simpleng pagbabanta ng isang galit na katulong. Mayroon itong bigat. Mayroon itong laman. Pumunta siya sa kanyang pribadong aklatan, isang silid na puno ng mga libro at mga alaala. Binuksan niya ang isang malaking cabinet at kinuha ang isang makapal na folder na may markang Sinag Constantino, Medical Records. Naupo siya sa kanyang leather na upuan at binuklat ito. Naroon ang lahat, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa diagnosis ng kanyang congenital paralysis, hanggang sa mga therapy at gamot na kanyang iniinom. Bawat pahina ay isang paalala ng laban na kanilang pinagdadaanan. Ngunit habang binabasa niya ang mga dokumento, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa bawat mahalagang desisyon, sa bawat kritikal na diagnosis. Dr. Daluyong Constantino Vargas, ang kanyang nakababatang kapatid, isang respetadong pediatrician. Natural lang na ito ang kanyang pagkatiwalaan sa kalusugan ni Sinag. Ngunit may isang attachment doon mula sa isang specialist na unang tumingin kay Sinag. Nakasulat doon, "Prognosis shows potential for muscle response with intensive early-stage therapy. Possibility of partial mobility is not ruled out." Ngunit sa ibabaw nito ay may note mula kay Daluyong na nagsasabing ang opinyon na yon ay overly optimistic at nagrekomenda ng isang mas conservative na approach na siyang sinunod nila. Hindi siya doktor, ngunit isa siyang negosyante. Sanay siyang maghanap ng mga butas, ng mga bagay na hindi nagtutugma. Bakit tila minaliit ng kanyang kapatid ang isang hibla ng pag-asa? Bakit ang lahat ng naging espesyalista ni Sinag ay laging inirerekomenda ni Daluyong? Ang pagdududa ay isang maliit na binhi na itinanim sa kanyang isipan. Isang binhi na nagsimulang mag-ugat, kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagtitiwala. Kinapa niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig ang kanyang boses. Dininial niya ang numero ng kanyang kapatid. Gabi na. Ngunit wala siyang pakialam. Matapos ang ilang ring sumagot ito. "Hiram, it's late. May problema ba?" Ang boses ni Daluyong ay kalmado, gaya ng dati. "Pinalayas ko si Ligaya," diretsong sabi ni Hiram. Ang galit ay muling nag-aalab sa kanyang boses. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. Inaasahan niyang makakarinig siya ng gulat, ng awa para kay Sinag, ng galit para kay Ligaya. Ngunit ang narinig niya ay isang nakakabinging katahimikan. "Daluyong, nariyan ka pa ba?" "Oo, nandito ako," sagot nito. Ngunit ang tono ay hindi nagbago. Malamig, kontrolado. "Hiram,
Huminahon ka. Alam mong mahirap alagaan si Sinag. Baka napuno lang si Aya. Napuno? Daluyong, pinapaluhod niya ang anak ko para maglinis ng sahig. I know, and it's unacceptable. Pero baka nag-overreact ka lang sa sitwasyon. Nag-overreact? Ang salitang yun ay tumama kay Hiram na parang yelo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang folder. Tiningnan ko ang mga medical records niya, Daluyong. Sabi ni Hiram. Ang boses ay bumaba, nagiging mapanuri. May mga ilang bagay dito na gusto kong itanong sa'yo. Muling nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa kabilang linya. At nang magsalita muli si Daluyong, ang lamig sa boses nito ay tila mas tumindi. Hiram, you're tired and emotional. Bukas na tayo mag-usap. Huwag mong isipin ang mga bagay na wala namang basihan. You're just overreacting. At bago pa man makasagot si Hiram, ibinaba na ni Daluyong ang tawag. Naiwan si Hiram na hawak ang telepono, nakatitig sa kawalan. Hindi pag-aalala ang naramdaman niya mula sa kanyang kapatid. Ito ay isang pagtataboy, isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, ang maliit na binhi ng pagdududa ay nagsimulang sumibol at lumaki. Ang tiwala ay parang isang salamin. Sa sandaling magkalamat, kahit kailan ay hindi na maibabalik sa dati nitong kinis. At para kay Hiram, ang salamin ng kanyang tiwala sa sarili niyang kapatid ay nagsisimula nang magpakita ng mga lamat, mga bitak na hindi niya alam kung saan hahantong. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Hiram ang tawag. Bago pa man sumikat ang araw, isang itim na SUV na ang pumarada sa tapat ng Villa Amihan. Bumaba mula rito si Dr. Daluyong Constantino Vargas. Suot ang kanyang puting coat na tila isang baluti at isang ngangiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kuya, bati niya. May dalang isang basket ng prutas na tila isang alay pang kapayapaan. Hindi ako mapakali kagabi. I came to check on you and may pamangkin. Pinapasok siya ni Hiram, ngunit nanatiling may distansya sa pagitan nila. Pinagmasdan niya ang kanyang kapatid. Bawat kilos nito ay perpekto. Ang pag-aalala sa boses, ang simpatya sa mukha. Ngunit para kay Hiram, pagkatapos ng pag-uusap nila kagabi, lahat ng ito ay parang isang palabas, isang napakahusay na pag-arte. Nasa silid niya si Sinag. Sabi ni Hiram, ang boses ay walang emosyon. Naglakad sila patungo sa silid ng bata. Ang pag-uusap ay pilit at puno ng mga salitang hindi masabi. Si Daluyong ang laging nagsasalita. Kinokondena ang ginawa ni Ligaya. I can't believe this happened. I recommended her myself, kuya. I feel so responsible. Sabi ni Daluyong, umupo sa tabi ng kama ni Hiram sa sala. That woman, she deserves to be punished. Ginawa mo ang tama. Tumangulang si Hiram, hindi tumitingin dito. Pinakikiramdaman niya ang bawat salita, bawat hinto, bawat pagbabago sa tono. Pero kuya, dagdag ni Daluyong, at inilagay ang kamay sa balikat ni Hiram. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit at pagdududa. You're stressed. Baka kung ano-ano na ang naiisip mo. Let me handle this. I'll make sure the next yaya is thoroughly screened. Ang mga salitang yon, baka kung ano-ano na ang naiisip mo, ay isang direktang pag-uulit ng sinabi nito kagabi. Hindi ito isang paalala, isa itong babala, isang banayad na pagtatangkang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Nang makarating sila sa silid ni Sinag, agad na lumapit si Daluyong sa bata, dala ang kanyang medical kit. Hello, my handsome boy. Kamusta ang pakiramdam ni Champion? Ngumiti si Sinag, ngunit isang pilit na ngiti. Hinayaan niyang suriin siya ng kanyang tita Daluyong. Kinuha nito ang kanyang blood pressure, pinakinggan ang kanyang paghinga, at sinuri ang reflexes ng kanyang mga binti gamit ang isang maliit na martilyo. Lahat ay ginawa nito
ng may propesyonal na kahusayan. Ngunit habang nakamasid si Hiram mula sa may pintuan, hindi ang mga kamay nito ang kanyang tinitingnan, kundi ang mga mata. May isang malamig na kalkulasyon doon, isang klinikal na distansya. Para itong isang siyentipikong sumusuri sa isang specimen, hindi isang tiyahing nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang pamangkin. Walang init, walang tunay na pag-aalala. Pagkatapos ng pagsusuri, bumalik sila sa sala. "He's physically fine, kuya. Medyo apektado lang emotionally. Normal lang yan," sabi ni Daluyong. Inaayos ang kanyang gamit. "Magpahinga ka na muna. Hayaan mo na ang lahat sa akin." Nang ihatid niya ito sa pinto, niyakap siya ni Daluyong. "Magtiwala ka sa akin, kuya." Ngunit habang papalayo ang sasakyan nito, ang mga salitang iyon ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Hiram. Sa halip, ito ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Bumalik siya sa loob ng bahay at tumayo sa harap ng silid ni Ligaya. Ang silid ng babaeng nagdulot ng bangungot sa kanyang anak. Kailangan itong linisin. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas nito sa kanyang pamamahay. Pumasok siya at sinimulang alisin ang lahat. Ang mga damit sa aparador, ang mga gamit sa banyo, ang mga lumang magazine sa ilalim ng kama. Ang silid ay simple at halos walang personal na gamit na tila ba ang nakatira dito ay isang multo, isang taong walang nakaraan. Nang halos matapos na siya, nang ayusin na niya ang kumot sa kama, aksidenteng nasipa ng kanyang paa ang ilalim nito. May tumamang matigas na bagay. Yumuko siya at sumilip. Sa pinakasulok, sa ilalim ng alikabok, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Simple lang ito. Walang disenyo. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong inilabas. Nanginginig ang mga kamay ni Hiram habang binubuksan ang takip nito. Ang una niyang nakita ay 3 maliliit na bote ng gamot. Walang label. Walang kahit anong marka. Tanging ang likidong kulay amber sa loob nito ang makikita. Bigla niyang naalala ang mga gamot na regular na ibinibigay ni Ligaya kay Sinag. Mga gamot na laging sinasabi ni Daluyong na kailangan para sa kondisyon ng bata. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Itinabi niya ang mga bote at may nakita pa siyang isang bagay sa ilalim. Isang luma at naninilaw na litrato. Kinuha niya ito. Ang larawan ay kupas na. Ang mga gilid ay medyo lukot. Sa litrato, may isang babae, mas bata ng ilang taon, nakatayo sa harap ng isang simpleng bahay sa probinsya. Nakangiti ito, isang ngiting puno ng pag-asa. Ang babae ay si Ligaya, ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Hiram. Ito ay ang malaking-malaki nitong tiyan. Buntis, halos manganganak na. Ang isipan ni Hiram ay naglakbay pabalik sa ospital. 8 taon na ang nakalipas. Ang araw na isinilang si Sinag at ang impormasyong ibinigay ng kanyang investigador kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirena. Ligaya gave birth at the same hospital on almost the same day as your wife. Hawak ang litrato at ang mga misteryosong bote ng gamot. Naramdaman ni Hiram ang pagguho ng sahig na kanyang kinatatayuan. Ang lamat sa kanyang tiwala ay isa na ngayong malaking butas at hinila siya nito pababa sa isang madilim na katotohanang hindi niya sukat akalain. Kapag ang pagdududa ay nag-ugat, hindi na ito basta-basta mabubunot. Ito'y isang lason na kumakalat sa dugo, na binabago ang pananaw mo sa lahat ng iyong pinagkakatiwalaan. Para kay Hiram, ang kahon na natagpuan niya ay hindi lang isang kahon ng mga gamit. Ito ang Pandora's box ng kanyang pamilya. At desidido siyang buksan ito, anuman ang halimaw na naghihintay sa loob. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Hiram. Kinabukasan, gamit ang kanyang mga koneksyon, ipinadala niya ang 3 maliliit na bote ng gamot sa isang pinagkakatiwalaang pribadong laboratorio sa Makati.
Hindi sa ospital, hindi sa kahit sinong doktor na kilala ni Daluyong. Kailangan niya ng sagot na walang sino mang makakapag-impluwensya. I need a full chemical breakdown. Urgent and confidential. Utos niya sa telepono sa isang lumang kaibigan na nagmamay-ari ng pasilidad. I want to know what this is, what it does, and if it's legal. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng paghihintay. Sinubukan ni Hiram na maging normal para kay Sinag. Naglaro sila, nanood ng mga pelikula, nagbasa ng mga libro. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat tawa, ang kanyang isipan ay nasa laboratorio. Bawat pagtingin niya sa mahinang mga binti ng kanyang anak, isang tanong ang sumisigaw sa kanyang isipan. Ito ba ay tadhana o isang karumal-dumal na gawa? Ang takot sa kung ano ang maaari niyang matuklasan ay halos sumira sa kanya. Ngunit ang determinasyon na alamin ang katotohanan ang nagpatuloy sa kanya. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Sinag sa physical therapy nito sa bahay, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Agad niyang sinagot. Mr. Constantino, sabi ng isang boses sa kabilang linya. This is Dr. Velasco from the lab. We have the results. Tumayo si Hiram at lumayo ng kaunti. And? Tanong niya. Ang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Sir, the liquid in these vials is a potent substance. It's a type of unlicensed neuroinhibitor. Sa madaling salita, isa itong gamot na pinapabagal o pinipigilan ang pagpapadala ng signal mula sa utak patungo sa mga kalamnan. Naramdaman ni Hiram na nanlamig ang kanyang buong katawan. Neuroinhibitor? Anong ibig sabihin niyan? It's experimental, sir. Highly unethical to be used on humans, lalo na sa isang bata. Long-term exposure, lalo na sa developing stages ng isang bata, can cause severe motor function damage or even paralysis. Ang huling salita ay tumama kay Hiram na parang isang bala. Paralysis. Ang telepono ay halos madula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang sakit ng kanyang anak, ang kondisyon na tinanggap niya bilang isang malupit na biro ng tadhana ay maaaring resulta ng isang lason na sistematikong ibinibigay dito. Salamat, Doc. Sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig bago ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Sinag na masayang naglalaro sa kanyang tablet. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa mundo ng kanyang ama. Ang galit, isang purong at nag-aapoy na galit ang pumalit sa takot. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang madilim at halos walang taong basement parking ng isang lumang gusali, isang itim na kotse ang nakaparada. Sa loob nito, naghihintay si Dr. Daluyong Constantino Vargas. Malamig ang kanyang mukha, walang bakas ng anumang emosyon. Ilang sandali pa, isang babaeng nakabalot sa isang lumang shawl ang maingat na lumapit at kumatok sa bintana. Si Ligaya. Pinagbuksan siya ni Daluyong. Pumasok si Ligaya sa kotse, ang mga mata ay ligaw sa takot. Doktora, bakit po tayo nagkita dito? Delikado po. Nanginginig na sabi ni Ligaya. Hindi siya tiningnan ni Daluyong. Nakatingin ito diretso sa unahan. Nagtatanong na si Hiram. Sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. He's getting suspicious. Ano ang mga iniwan mo sa kwarto mo? Wala po, doktora. Nilinis ko pong lahat. Sigurado ka? Tanong ni Daluyong. Sa wakas ay lumingon dito. Ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Dahil kung may makita siyang kahit isang bagay, Ligaya. Kung madadamay ako dito, isipin mo na lang kung anong mangyayari sa pamilya mo sa probinsya. Namutla si Ligaya. Maawa po kayo, doktora. Kumuha si Daluyong ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa kandungan ni Ligaya. Heto, sapat na yan para makapagtago ka muna. Pumunta ka sa malayo.
Huwag kang magpapakita kahit kanino. At higit sa lahat, manahimik ka. Naiintindihan mo? Mabilis na tumango si Ligaya, yakap-yakap ang sobre. Opo, doktora. Opo. Good. Now get out. Halos mapatid si Ligaya sa pagmamadaling lumabas ng kotse. Pinanood siya ni Daluyong na tumakbo papalayo, isang anino na nawala sa dilim. Muling tumingin sa unahan si Daluyong. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nag-overreact ka lang, kuya, sabi niya sa kanyang isipan. Isang maliit na problema, isang maliit na aberya na kailangan lang ayusin. Pagbalik sa Villa Amihan, si Hiram ay isa ng ibang tao. Ang ama na puno ng sakit at pagsisisi ay napalitan ng isang lalaking may misyon. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol kay Ligaya. Hindi na sapat ang mga hinala. Kailangan niya ng mga patunay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinakamahusay na pribadong investigador na kilala niya. I need a complete background check on a woman named Ligaya Di Macolangan, sabi ni Hiram. Ang boses ay matigas na parang bakal. Everything. Family, employment history, hospital records, everything. I want to know where she was and what she did 8 years ago. Mabilis na kumilos ang investigador. At kinagabihan, habang si Hiram ay nakaupo sa dilim ng kanyang aklatan, nakatitig sa lumang litrato ni Ligaya na buntis, isang text message ang dumating. Galing ito sa investigador. Binuksan niya ito. Ito ay isang maikling mensahe, ngunit ang nilalaman nito ay yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Pangalan, Ligaya Aya Di Macolangan. Record, inadmit sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Dahilan, panganganak. Petsa, October 28, 2017 na pahigpit ang hawak ni Hiram sa kanyang telepono. October 28, 2017. Ang parehong ospital. Ang parehong petsa. Ang eksaktong araw na isinilang ni Tala. Ang batang kinilala niyang si Sinag. May mga katotohanan na mas gugustuhin mo na lang sanang manatiling isang kasinungalingan. Mga katotohanang kayang wasakin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan sa isang iglap. Para kay Hiram, ang bawat piraso ng ebidensya ay isang hakbang palapit sa isang bangin. At ngayon, nakatayo siya sa dulo nito, nanginginig, naghahanda sa pinakamasakit na pagtalon ng kanyang buhay. Ang impormasyon mula sa investigador ay hindi na isang binhi ng pagdududa. Isa na itong punyal na nakatarak sa puso ni Hiram. Ang parehong ospital, ang parehong petsa, hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ito ay isang disenyo, isang napakadetalyado at napakabangis na plano. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Hiram. Umupo siya sa tabi ng kama ni Sinag at pinagmasdan ang natutulog na anak. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha nito, ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi, ang haba ng mga pilik mata. Hinahanap niya ang kanyang sarili. Hinahanap niya si Tala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, ang nakikita niya ay isang estranghero. Isang batang mahal na mahal niya. Ngunit isang batang hindi niya kilala. Ang pag-ibig at pagdududa ay naglalaban sa loob niya. Bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pagmamahal para sa batang ito. Ngunit bawat hininga ng kanyang isipan ay nilalason ng katotohanan na unti-unti niyang natutuklasan. May isang paraan lang para matapos ang lahat ng ito. Isang paraan na kinatatakutan niya higit sa lahat. Ngunit isang paraan na kailangan niyang gawin. Kinabukasan, habang natutulog pa si Sinag, dahan-dahan siyang pumasok sa silid nito. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang puso niya ay parang pinipiga. Sa nanginginig na kamay, kumuha siya ng isang maliit na gunting mula sa kanyang bulsa at maingat na gumupit ng ilang hibla ng buhok ng bata. Bawat hibla na nahuhulog ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na nawawala. Isinilid niya ito
sa isang maliit na plastic bag kasama ng ilang hibla ng sarili niyang buhok. Sa araw na yon, ginawa niya ang tawag na magpapabago sa lahat. Nag-schedule siya ng isang DNA test sa parehong laboratorio, isang paternity test. Strictly confidential, sabi niya sa telepono. Ang boses ay basag. Walang dapat makaalam nito, walang-wala. Ang sumunod na linggo ay isang paglalakad sa impyerno. Ang bawat araw ay mas mahaba kaysa sa dati. Ang bawat oras ay isang pagtitiis. Nagkunwari siyang normal sa harap ni Sinag, ngunit ang bata ay tila nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. "Papa, are you okay? You look sad." Tanong ni Sinag isang hapon habang naglalaro sila ng chess. Napatingin si Hiram sa mga mata ng bata, mga inosenteng mata na puno ng pagtitiwala. Isang ngiti ang pilit niyang ginuhit sa kanyang mga labi. "Papa's just tired, anak. Don't worry about me." Ngunit sa loob-loob niya, wasak na wasak siya. Paano kung hindi? Paano mo sasabihin sa puso mo na ang pagmamahal na inalagaan mo sa loob ng 8 taon ay para sa anak ng iba? Paano mo titingnan ang batang ito sa parehong paraan muli? Sa wakas, dumating ang araw. Isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject line ay simple lang. Confidential results. Constantino paternity case. Nagkulong si Hiram sa kanyang aklatan. Pinatay niya ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa. Ang buong mansyon ay tahimik, ngunit sa kanyang pandinig, ang tibok ng kanyang puso ay nakakabingi. Tinitigan niya ang screen ng laptop sa loob ng halos 10 minuto. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang mouse. Para siyang isang kriminal na bibitayin, naghihintay na lamang sa huling hatol. Huminga siya ng malalim, pinikit ang kanyang mga mata, at nag-click. Nag-load ang isang PDF file. Sa tuktok ay ang mga pangalan nila, Hiram Constantino at Sinag. Ang mga salita ay teknikal at puno ng mga numero at porsyento na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Nag-scroll siya pababa sa pinakailalim ng dokumento kung saan nakasulat ang konklusyon. Ang mga salita ay simple lang, ngunit ang mga ito ang pinakamabigat na salitang nabasa niya sa buong buhay niya. Result analysis. The alleged father, Hiram Constantino, is excluded as the biological father of the child, Sinag. Probability of paternity, 2% 0%. Ang numero ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Paulit-ulit, 0. Walang duda, walang puwang para sa pagkakamali. Ang telepono na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng silid. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mundo na gumuho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang pamilya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao bilang isang ama, lahat ay gumuho at naging alabok. Hindi siya anak ni Tala, hindi siya kanyang anak. Ang batang minahal niya, inalagaan, ipinaglaban, ay hindi niya kadugo. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na walang saya, isang tawa na puno ng sakit ng kabaliwan. Natawa siya sa kalupitan ng tadhana. Natawa siya sa kanyang sariling katangahan. Paano siya naging ganito kabulag? Ang tawa ay naging isang hikbi. At ang hikbi ay naging isang tahimik na pag-iyak. Nakaupo siya doon sa dilim. Isang makapangyarihang tao na naging isang basag na piraso ng salamin. Habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Biglang bumukas ang pinto ng aklatan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Nakatayo doon si Sinag. Sa kanyang wheelchair, yakap ang paborito nitong unan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Papa?" Mahinang tawag ng bata. "I heard a loud noise. Are you crying?" Tumingala si Hiram.
Ang mga mata niya ay pula at puno ng luha. Tumingin siya sa bata. Ang bata na simbolo ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Ngunit sa ilalim ng sakit, sa ilalim ng galit, nakita niya ang parehong inosenteng mukha, ang parehong nag-aalalang mga mata, ang parehong pagmamahal na nakikita niya araw-araw sa loob ng 8 taon. Ang katotohanan ng dugo laban sa katotohanan ng puso. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, nagbanggaan ang dalawang mundong iyon sa loob ng kanyang kaluluwa. Ano ang mas matimbang? Ang katotohanang isinisigaw ng dugo o ang pag-ibig na ibinubulong ng puso sa loob ng maraming taon? Sa guho ng kanyang mundo, kailangang mamili ni Hiram. At sa pagpiling iyon, matutuklasan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang ama. Ang mga sumunod na oras at araw matapos malaman ni Hiram ang katotohanan ay isang malabong panaginip. Kumikilos siya, nagsasalita, humihinga, ngunit ang kanyang kaluluwa ay wala roon. Ito'y naiwan sa dilim ng kanyang aklatan, kasama ng isang pirasong papel na sumira sa kanyang buong pagkatao. Ang pinakamasakit ay ang pagharap kay Sinag. Bawat umaga, sinusubukan niyang ngumiti. Bawat gabi, hinahalikan niya ito sa noo. Ngunit may isang pader na hindi nakikita na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa katotohanan. Hindi na niya ito matingnan ng diretso sa mga mata dahil sa tuwing gagawin niya iyon, hindi na ang sarili niya o si Tala ang kanyang nakikita. Ang nakikita na niya ngayon ay ang anino ni Ligaya, ang multo ng isang napakalaking kasinungalingan. "Papa, let's play in the garden," ayan ni Sinag isang umaga. Ang boses ay puno ng pag-asa. "Next time, anak, Papa has a lot of work to do," sagot ni Hiram. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang laptop, ngunit wala naman siyang binabasa. Naramdaman ito ni Sinag. Ang mga bata, gaano man sila kainosente, ay laging nararamdaman ng lamig. Ang dating mainit na yakap ng kanyang ama ay naging mabilis at walang laman. Ang dating masayang kwentuhan ay napalitan ng mahahabang sandali ng katahimikan. "Papa, galit ka po ba sa akin?" tanong ng bata isang gabi. Ang munting boses ay nanginginig. "May nagawa po ba akong masama?" Ang tanong na yon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Hiram. Umiling siya. "No, anak. Of course not. Papa is just busy." Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Galit siya. Ngunit hindi sa bata. Galit siya sa mundo. Galit siya kay Ligaya, kay Daluyong. At higit sa lahat, galit siya sa sarili niya. Isang hapon, hindi na niya kinaya. Nagpaalam siyang may pupuntahan at nagkulong sa hardin. Sa pinakasulok na bahagi nito, kung saan nakatanim ang mga paboritong puting rosas ni Tala, naupo siya sa isang bench na bato. Ipinatong ang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Doon, bumuhos ang lahat ng alaala. Naalala niya noong tinuturuan niya si Sinag na magbasa, ang tuwa sa mukha ng bata nang una nitong mabaybay ang pangalan niya, PAPA. Naalala niya ang isang gabi sa ospital matapos ang isang masakit na therapy session. Umiiyak si Sinag, ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, "Kaya natin to, Papa." Isang 8 taong gulang na bata na nagbibigay ng lakas sa kanya. Naalala niya ang mga tawanan nila habang mabilis niyang tinutulak ang wheelchair nito sa paligid ng hardin. Nagpapanggap na sila ay mga race car drivers. Ang tunog ng halakhak ni Sinag, ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Ang lahat ng yun ba ay isang kasinungalingan? Ang pagmamahal na naramdaman niya sa mga sandaling iyon, peke ba yon dahil lang hindi sila magkadugo? Ang sakit ay napakalaki, napakabigat. Hindi niya alam kung paano magsisimula muli.
Hindi niya alam kung paano haharapin ang batang nasa loob ng bahay. Isang bata na simbolo ng lahat ng nawala sa kanya at ng lahat ng akala niya ay mayroon siya. Habang nakayuko siya, naramdaman niya ang isang marahan at maliit na kamay sa kanyang braso. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa tabi niya si Sinag sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi kayang itago ng kanyang edad. "Papa," sabi ng bata sa mahinang boses, "huwag ka na pong malungkot. Nandito po ako." At sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Hiram. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay natunaw sa init ng simpleng pagmamahal mula sa isang batang walang ibang alam, kundi ang mahalin siya bilang kanyang ama. Hindi dugo ang nagsalita sa sandaling iyon. Puso. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Isang iyak ng isang lalaking nawasak. Isang iyak ng isang amang nasaktan. At sa gitna ng kanyang paghagulgol, niyakap niya si Sinag. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng 8 taong alaala. 8 taong pagmamahal. Isang yakap na nagsasabing, patawad at salamat. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang mukha niya ay nakasubsob sa balikat nito. Ang katotohanan ng DNA ay maaaring nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang katotohanan ng kanyang puso ay sumisigaw ng iba. Ang batang ito ay ang kanyang anak, sa isip, sa gawa, at higit sa lahat, sa puso. "Anak kita," bulong ni Hiram. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. "Ikaw ang anak ko, at walang sino man ang makapagbabago niyon." Humiwalay siya sa pagkakayakap at tiningnan si Sinag. Sa pagkakataong ito, diretso sa mga mata. Wala na ang anino, niligaya. Wala na ang multo ng kasinungalingan. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang kanyang anak. Ang kanyang Sinag. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing linaw ng sikat ng araw. Hindi na siya magtatago sa sakit. Lalaban siya. Lalaban siya para sa batang ito. At hahanapin niya ang hustisya. Tumayo si Hiram. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hinaplos niya ang pisngi ni Sinag. "Magiging okay ang lahat, anak. I promise you." Pumasok siya sa loob ng bahay diretso sa kanyang aklatan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinialin niya ang isang numero na halos kabisado na niya sa galit. Sumagot ito sa pangalawang ring. "Daluyong," sabi ni Hiram. Walang hello. Walang kamusta. Tanging ang bigat ng isang paparating na bagyo sa kanyang boses. "Mag-usap tayo. Ngayon na. Alam ko na ang lahat." Darating ang sandali ng pagtutuos. Ang sandali kung saan ang lahat ng maskara ay babagsak. At ang tunay na anyo ng kasamaan ay mabubunyag. Sa pagitan ng magkapatid, hindi na dugo ang mananaig, kundi ang katotohanan. Gaano man ito kapait, gaano man ito kadilim. Ito na ang gabi ng paghuhukom sa Bila-amihan. Wala pang isang oras, dumating si Daluyong. Pumasok siya sa Bila-amihan na may parehong postura. Kalmado, kontrolado, at may bahagyang nangiti ng pag-aalala sa kanyang mga labi. Ngunit sa gabing ito, wala nang epekto sa kanya ang pag-arte nito. "Kuya, anong nangyayari?" "Pinag-alala mo ako," sabi niya. Inilapag ang kanyang mamahaling bag sa isang upuan. Hindi sumagot si Hiram. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang aklatan, sa tabi ng isang malaking mesa. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang desk lamp na lumilikha ng mahahabang anino sa silid. Ang eksena ay parang isang interrogation room. "Umupo ka, Daluyong," utos ni Hiram. Ang boses ay walang anumang init. Umupo si Daluyong. Ang ngiti ay bahagyang nawala, napalitan ng pagtataka. "Ano ba talaga ito, Hiram? May kinalaman ba ito kay Ligaya? Kung gusto mo siyang idemanda,
Tutulungan kita. Hindi ito tungkol lang kay Ligaya. Putol ni Hiram. At doon, isa-isa niyang inilapag ang mga ebidensya sa ibabaw ng mesa. Bawat isa ay may kasamang malakas na kalabog sa katahimikan. Unang inilapag, ang resulta ng laboratorio para sa gamot. Isang unlicensed neuroinhibitor, daluyong. Isang lason na kayang magdulot ng paralysis sa isang bata. Isang lason na ikaw mismo ang nagre-reseta bilang bitamina. Nanlaki ang mga mata ni Daluyong, ngunit mabilis itong nakabawi. Ano ang pinagsasabi mo? Baka nagkamali ang laboratorio. Saan mo ba yan kinuha? Hindi niya pinansin ang pagtanggi nito. Inilapag niya ang pangalawang ebidensya, ang background check ni Ligaya. St. Luke's Medical Center, October 28, 2017. Ang araw na nanganak si Tala ay ang araw din na nanganak si Ligaya. Sa iisang ospital at ikaw ang attending physician ni Tala noon. Ang mukha ni Daluyong ay nagsimulang mamutla. Ang postura nito ay nagsimulang gumuho. Hiram, this is all circumstantial. Pinagbibintangan mo ako dahil lang sa mga nagkataon? At pagkatapos, inilapag ni Hiram ang huling piraso. Ang pinakamabigat, ang hatol, ang resulta ng DNA test. Dahan-ahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa patungo sa kanyang kapatid. 0% Daluyong, sabi ni Hiram. Ang boses ay isang malamig na bulong na puno ng puot. Ang batang minahal at inalagaan ko sa loob ng 8 taon. Ang batang pinanood kong magdusa, hindi ko pala anak. Ngayon, sabihin mo sa akin na nag-overreact lang ako. Tinitigan ni Daluyong ang papel. Ang mga salitang probability of paternity % ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang lahat ng pag-arte, lahat ng kasinungalingan ay nawala. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Bigla, isang tawa ang kumawala mula sa kanya. Hindi isang tawa ng saya. Isang tawa na basag. Isang tawa na puno ng kabaliwan. Tumawa siya ng tumawa hanggang sa ang tawa ay naging isang yak. Oo. Sigaw niya. Itinuturo ang papel. Oo, totoo yan. Hindi mo siya anak. Anak siya ni Ligaya. Anak siya ng isang hamak na labandera. Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na matagal na niyang kinimkim. Alam mo ba kung gaano kasakit, kuya? Alam mo ba kung gaano kasakit na habang buhay? Ikaw ang paborito? Ikaw ang magaling. Ikaw ang tagapagmana ng dalisay na dugong Constantino. Ginaya niya ang boses ng kanilang yumaong ama, puno ng pangungutya. Si Hiram ang magdadala ng pangalan natin. Ikaw, Daluyong. Mag-asawa ka na lang ng mayaman. Paulit-ulit kong narinig yan. Kahit naging doktor ako, kahit mas matalino ako sa'yo, sa mata niya, isa lang akong babae. Naglakad siya paikot sa silid. Parang isang hayop na nakawala sa kanyang kulungan. Mahal na mahal mo ang dugo mo, hindi ba kuya? Ang legacy, ang pangalan. Kaya kinuha ko yun sa'yo. Pinalitan ko ang anak mo ng isang basahan, isang batang may maruming ang dugo. At para siguraduhin hindi mo siya maipagmamalaki para maramdaman mo ang kahihiyan, sinigurado kong hindi siya magiging perpekto. Natigilan si Hiram. Ang sakit ni Sinag. Ako ang may gawa noon. Pag-amin ni Daluyong, ang mukha ay puno ng tagumpay at pait. Ang lason na yan. Aking obra maestra. Bawat bote na ibinibigay ni Ligaya sa kanya ay isang paalala na ako ang may kontrol. Ako ang nagdidikta sa kapalaran ng sinag mo. Ginawa ko siyang isang paalala ng iyong kabiguan. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Hiram. Ang kapatid niya, ang sarili niyang kapatid, ang may gawa ng lahat ng pagdurusa ng isang inosenteng bata. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Hiram. Ang boses ay basag.
Ang nangiti sa labi ni Daluyong ay naging mas malupit. Isang ngiti na puno ng purong kasamaan. Lumapit siya sa kapatid. Ang mga mata ay nang aasar. Gusto mong makita ang tunay mong anak? Ang tagapagmana ng dalisay mong dugo? Humalakhak siya. Hanapin mo siya sa isang dampa sa baryo Mangingisda. Ibinigay ko siya sa kapatid ni Ligaya, isang mangingisda na naging lasenggo. Lumaki siyang kasama ng isang lasenggo, kumakain ng pagpag. Tingnan natin kung gaano pa kadalisay ang dugong Konstantino mo ngayon. Isang huling tawa, puno ng lason at tagumpay. Ang pinakawalan niya bago siya tumalikod. Ngunit bago pa siya makalayo, hinawakan siya ni Hiram ng mahigpit sa braso. At sa unang pagkakataon, nakita ni Daluyong ang isang bagay sa mga mata ng kanyang kapatid na hindi niya pa nakikita dati. Hindi galit, hindi sakit, kundi awa. Naaawa ako sa iyo, Daluyong, sabi ni Hiram. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakatagos. Dahil sa lahat ng yaman at talino mo, habang buhay kang mamumuhay na walang laman, puno ng galit. At mag-isa. Binitawan niya ito. At sa pagsara ng pinto, naiwan si Hiram sa gitna ng mga piraso ng kanyang nawasak na buhay, ngunit may isang bagong misyon na isinilang mula sa abo. Ang hanapin ang kanyang nawawalang anak. Mula sa mga abo ng isang nasirang kahapon, isang bagong pag-asa ang isinisilang. Isang pag-asa na may pangalan, isang pag-asa na may mukha. Para kay Hiram, ang paglalakbay patungo sa baryo Mangingisda ay hindi lamang isang paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili, upang buuin muli ang kanyang puso, piraso bawat piraso. Hindi na naghintay ng umaga si Hiram. Matapos ang nakakayanig na pag-uusap nila ni Daluyong, iisang bagay lang ang nasa isip niya. Ang mga salitang umuukil-kil sa kanyang utak, baryo Mangingisda. Gamit ang kanyang GPS, minaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan palabas ng Marangyang Villa Amihan. Bawat kilometrong tinatahak niya papalayo ay isang pag-iwan sa mundo ng kasinungalingan at pagpasok sa isang mundong hindi niya kailanman nakilala. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga maliliit na bahay. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Nang sa wakas, ay marating niya ang baryo Mangingisda. Ang hangin ay nag-iba. Amoy alat ng dagat, amoy ng tuyong isda, amoy ng simpleng pamumuhay. Ipinark niya ang kanyang kotse sa dulo ng kalsada kung saan lupa na ang kasunod. Ang kanyang makintab at itim na sasakyan ay tila isang alien sa lugar na yon. Isang bagay na hindi kabilang. Bumaba siya, ang kanyang suot na designer suit at leather shoes ay agaw pansin. Nagtanong-tanong siya sa mga residente, hinahanap ang bahay ng kapatid ni Ligaya. Mayroong mga nagtataka, mayroong mga nagdududa, ngunit isang matandang babae ang nagturo sa kanya sa isang maliit na dampa sa may dalampasigan. Iyon ang bahay ni Cardo, ang lasenggo. Sabi nito. Habang naglalakad si Hiram sa buhanginan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo ng pananabik at takot. Paano kung ayaw siyang makilala ng bata? Paano kung sinaktan na siya ng husto ng mundong kanyang ginagalawan? Paano kung huli na ang lahat? At doon, sa harap ng isang dampang gawa sa mga pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakita niya ito. Isang batang lalaki, payat. Morena ang balat na sunog sa araw, nakasuot ng isang lumang sando na may butas at shorts na kupas na. Nakaupo ito sa isang lumang bangko, seryosong-seryoso habang nag-aayos ng isang punit na lambat. Ang kanyang mga daliri, bagamat maliliit, ay sanay na sanay sa paggalaw. Natigilan si Hiram, huminto ang kanyang paghinga. Ang bata ay may parehong hugis ng kanyang panga. Ang parehong paraan ng pagkukunot ng noo kapag seryoso. At nang bigla itong tumingala, na tila naramdaman ang kanyang presensya,
Nakita ni Hiram ang kanyang mga mata. Mga matang kayumanggi, malalim, at puno ng isang katalinuhang hindi akma sa kanyang edad. Mga mata ni Tala. Walang duda, ito ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Hiram, takot na baka sa isang maling galaw ay tumakbo ito palayo na parang isang mailap na hayop. "Hello?" sabi ni Hiram. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Tiningnan siya ng bata mula ulo hanggang paa. Walang takot. Tanging pag-usisa, hindi ito nagsalita. Ako si Hiram," sabi niya. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Paano mo ipapakilala ang iyong sarili sa anak mong hindi ka nakilala? "Anong pangalan mo?" "Tian," sagot ng bata. Ang boses ay mahiyain ngunit malinaw. Luntian. Tian. Ang pangalan ay kasing simple at kasing ganda ng kalikasan. "Naglalaro ka ba?" tanong ni Hiram. Itinuturo ang lambat. Umiling ang bata. "Nagtatrabaho para may pambili ng kanin mamaya." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Hiram. Ang kanyang anak, nagtatrabaho para may makain, habang sisinag sa kabilang mundo ay may lahat ng laruan at pagkain na gusto nito. Ang hustisya sa mundo ay isang malaking biro. "Gutom ka ba?" tanong ni Hiram. Tumango si Tian. "Halika, ililibre kita." Aya ni Hiram. May nakita siyang isang maliit na karinderya malapit doon. Nag-alinlangan si Tian sa simula, ngunit ang gutom sa kanyang mga mata ay mas malakas. Tumayo ito at sumunod kay Hiram. Umupo sila sa isang mesang plastik. Umorder si Hiram ng kanin at adobo. Habang kumakain si Tian, tahimik lang na pinapanood siya ni Hiram. Ang paraan ng pagkain nito, mabilis, na tila laging may kaagaw. Ngunit mayroon pa ring dignidad, mayroon pa ring respeto sa pagkain. Bawat butil ng kanin ay sinusubo, walang tapon. Pinanood ni Hiram ang bawat galaw, bawat kilos, sinasaulo ang 8 taon na nawala sa kanya. Sa kabila ng maruming damit at payat na pangangatawan, nakita niya ang isang batang matatag. Isang batang lumalaban, isang tunay na Constantino. Nang matapos kumain si Tian, tumingin ito sa kanya. "Salamat po," sabi nito. Ngumiti si Hiram, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Walang anuman. "Sino po ba kayo?" tanong muli ng bata. "Bakit po kayo nandito?" Bubuksan na sana ni Hiram ang kanyang bibig para magpaliwanag, para simulan ang pinakamahirap na pag-uusap sa kanyang buhay. Ngunit hindi na niya ito nagawa. Isang malakas na boses, lasing at magaspang, ang sumigaw mula sa kanilang likuran. "Tian, saan ka na namang galing na bata ka?" Lumingon sila. Isang lalaking payat, mas matanda, amoy alak, at may galit sa mga mata ang papalapit sa kanila. Ang ama-amahan ni Tian, si Cardo. Tumigil ito nang makita si Hiram. Sinuri nito ang mamahaling damit at relos ni Hiram. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pagdududa at kasakiman. "Sino ka?" tanong nito. Ang boses ay agresibo. "Anong kailangan mo sa anak ko?" Tumayo si Hiram. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Cardo at ni Tian. Tiningnan niya ang lalaking nagpabaya sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang bilyonaryong si Hiram Constantino. Siya ay isang ama. Isang ama na handang protektahan ang kanyang anak sa kahit anong paraan. Ang hustisya ay parang isang ilog. Maari itong dumaloy ng mabagal, ngunit palagi itong hahanap ng paraan patungo sa katotohanan. At sa pagharap sa hustisya, hindi lang ang mga may sala ang nagbabago ang buhay, kundi pati na rin ang mga biktima na kailangang harapin ang isang bagong simula mula sa mga guho ng nakaraan. Hindi na nagsalita pa si Hiram. Sa harap ng lasing na si Cardo, isang tawag lang sa kanyang abogado
Ang kinailangan, hindi niya kailangang gumamit ng dahas. Ang kapangyarihan niya ay nasa batas. At sa gabing iyon, ginamit niya ito ng buong buo. Mabilis na dumating ang mga pulis, kasama ang mga social worker. Si Cardo ay kinuha dahil sa child abuse at neglect, habang si Tian naman ay dinala sa isang pansamantalang kustodya ng DSWD para masigurong ligtas ito. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang buong bigat ng batas ay bumagsak. Sa isang malinis at puting klinika sa gitna ng San Juan, abala si Dr. Daluyong Constantino Vargas sa pagtingin sa isang pasyente. Ngumiti siya sa isang ina, ibinigay ang reseta at sinabing, "He'll be fine." Ngunit nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, hindi ang susunod na pasyente ang pumasok, kundi 2 unipormadong pulis. Kasama si Hiram na nakatayo sa likuran nila. Ang muka ay parang isang maskarang gawa sa bato. "Dr. Daluyong Constantino Vargas," sabi ng isang pulis, "you are under arrest for kidnapping, child abuse, and falsification of public documents." Ang nangiti sa mukha ni Daluyong ay naglaho. Tumingin siya sa kanyang kuya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Walang sigaw, walang pagwawala. Isang malamig na katahimikan lang habang isinusuot sa kanya ang posas. Ang pagbagsak niya ay kasing tahimik at kasing lamig ng krimen na kanyang ginawa. Sa isang mumurahing motel sa Stamesa, natagpuan si Ligaya. Nanginginig sa takot habang kinakatok ng mga pulis ang kanyang pinto. Nang siya ay arestuhin, humagulgol siya. Sa istasyon ng pulis, habang kinukunan siya ng mugshot, nakita niya si Hiram na nakatayo sa di kalayuan. "Sir Hiram!" sigaw niya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. "Pakiusap, sir. Gusto ko lang makita si Sinag. Kahit sa huling pagkakataon lang po. Pakiusap." Lumapit si Hiram, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng isang malalim na kalungkutan. "Hindi na ngayon, Ligaya," sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit pinal. Kailangan na niyang maghilom at hindi siya magsisimulang gumaling kung makikita ka niya. "Panagutan mo ang ginawa mo." Tumalikod siya at iniwan itong humagulgol. Isinasara ang kabanata ng panlolokong yon sa kanyang buhay matapos ang ilang oras ng pakikipag-usap sa mga abogado at social worker. Formal na naibigay kay Hiram ang kustodya ni Luntian. Sa isang maliit na opisina, kinausap niya ang bata. Lumuhod siya sa harap nito para maging magkapantay sila. "Tian," simula niya, "maraming bagay na mahirap ipaliwanag ngayon, pero gusto kong malaman mo na hindi ka na babalik kay Cardo. Hindi ka na kailangang magtrabaho. Hindi ka na magugutom." Tiningnan lang siya ni Tian. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Saan po ako pupunta?" "Sa akin. Uuwi ka na sa akin," sabi ni Hiram. Ang boses ay nag-iba, naging mas malambing. "Gusto kitang bigyan ng tahanan, isang totoong tahanan. Gusto kitang alagaan bilang anak ko." Hindi sumagot si Tian. Paano nga ba sasagot ang isang batang ang buong buhay ay isang pakikibaka? Ang salitang tahanan at ama ay mga konseptong banyaga sa kanya, ngunit hindi rin siya tumanggi. Hinayaan niya si Hiram na akayin siya palabas, patungo sa isang bagong buhay na hindi niya pinangarap. Ang paglalakbay pabalik sa Villa Amihan ay tahimik. Si Tian ay nakadikit sa bintana ng kotse, namamangha sa mga naglalakihang gusali at mga ilaw ng syudad. Nang bumukas ang dambuhalang gate ng Villa Amihan, bahagya siyang napaatras. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng malawak na sala, naghihintay si Sinag sa kanyang wheelchair. Alam na niya. Ipinaliwanag na ni Hiram sa kanya sa paraang maiintindihan ng isang bata na mayroon siyang kapatid na ngayon lang niya makikilala at kailangan nito ng kanilang tulong. Dinala ni Hiram si Tian sa harap ni Sinag. Ang 2 bata, 8 taong gulang, ay nagkatinginan sa unang pagkakataon.
Dalawang bata mula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng isang kasinungalingan. Isang batang lumaki sa karangyaan, ngunit may sakit na katawan. Isang batang malusog, ngunit lumaki sa kahirapan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi. Sinag, sabi ni Hiram, ito si Tian, ang kapatid mo. Tinitigan ni Sinag si Tian mula ulo hanggang paa. Ang marungis na damit, ang payat na pangangatawan, ang mga matang tila nakakita na ng napakaraming bagay. Pagkatapos, isang bagay ang ginawa ni Sinag na ikinagulat ni Hiram. Dahan-dahan niyang kinuha ang isa sa kanyang mga laruang robot mula sa kanyang kandungan. Ang paborito niya. Itinaas niya ito at iniabot kay Tian. Para sa'yo, sabi ni Sinag sa mahinang boses. Natigilan si Tian. Tumingin siya sa laruan, tapos kay Sinag, tapos kay Hiram, na tila humihingi ng permiso. Tumango si Hiram. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nag-alinlangan pa rin si Tian, ngunit dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at kinuha ang laruan. Isang maliit na piraso ng plastik. Ngunit sa sandaling iyon, hindi lang iyon isang laruan. Isa yung alok ng kapayapaan, isang tulay, isang napakaliit at napakarupok na simula. Ang panahon ay isang mahusay na manggagamot. Hindi nito binubura ang mga sugat, ngunit tinuturuan tayo nitong mabuhay kasama ang mga peklat. Sa Villa Amihan, ang bawat araw ay isang pagbuo ng bagong pundasyon. Isang pamilyang hindi nakatali sa dugo, kundi sa desisyong magmahal, magpatawad, at magsimulang muli. Lumipas ang ilang buwan, at ang Villa Amihan ay nagbago ng anyo. Ang katahimikang dati bumabalot dito ay napalitan ng mga bagong tunog. Hindi ito perpekto, hindi ito laging masaya, ngunit ito ay tunay. Para kay Hiram, ang buhay ay naging isang masalimuot, ngunit magandang sayaw ng pagiging ama sa dalawang magkaibang bata. Si Tian, na ngayon ay luntian na sa lahat, ay dahan-dahang nag-a-adjust sa kanyang bagong buhay. Hindi pa rin siya gaanong nagsasalita, at may mga gabi na nagigising siya mula sa masasamang panaginip ng kanyang nakaraan sa baryo mangingisda. Ngunit unti-unti, natutunan niyang ang pagkain ay hindi mauubos, na ang kama ay hindi mawawala, at ang mga kamay ni Hiram ay hindi para manakit, kundi para yumakap. Siya ay isang matalinong bata, sabik na sabik sa mga librong binabasa sa kanya ni Hiram bawat gabi. At si Sinag, mula nang matigil ang lason na ibinibigay ni Ligaya at sa tulong ng mga bago at mapagkakatiwalaang doktor, nagsimula ang kanyang tunay na paggaling. Hindi ito milagro. Ito ay mahirap at masakit na therapy bawat araw. Ngunit ang dating kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Isang hapon, sa kanilang physical therapy session sa bahay, habang nakahawak si Sinag sa parallel bars, pinanood siya ni Hiram at niluntian mula sa gilid. Nanginginig ang mga binti ni Sinag, pawis na pawis ang kanyang mukha. Kaya mo yan, Sinag! Bulong ni Hiram, nakakuyom ang mga palad sa kaba. Tumingin si Sinag kay Luntian. Si Luntian, na bihirang magpakita ng emosyon, ay tumango. Kaya mo, mahinang sabi nito. Huminga ng malalim si Sinag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas. At dahan-dahan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, binitawan niya ang mga hawakan. 1 segundo, 2 segundo. Tumayo siya ng walang suporta, nanginginig, ngunit nakatayo. Papa! Sigaw ni Sinag. Ang muka ay nagniningning sa saya. Napatalon si Hiram at agad na sumugod para saluhin ang anak bago ito bumagsak pabalik sa wheelchair. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanyang mukha. Nakita ko, anak. Nakita ko, sabi ni Hiram. Humahagulgol sa tuwa. Tumingin siya kay Luntian at sa sandaling iyon,
Nakita niya ang isang maliit, tunay na ngiti sa mga labi ng kanyang anak na biolohikal, isang nangiti ng pagmamalaki para sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, alam ni Hiram na nabubuo na sila. Kinahapunan, dinala sila ni Hiram sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay papalubog na. Pinipinturahan ang langit ng kulay kahel at lila. Kumuha si Hiram ng isang malaking saranggola na may disenyo ng isang agila. Ito ang saranggolang binili niya noon pa, naghihintay sa tamang panahon. Sino ang gustong magpalipad? Tanong niya. Itinaas ni Luntian ang kanyang kamay. Itinuro siya ni Hiram. Okay, Tiyan. Ikaw ang magpapatakbo para lumipad. Iniabot ni Hiram ang tali ng saranggola kay Sinag. At ikaw, Sinag, ikaw ang magkokontrol sa kanya kapag nasa ere na siya. Teamwork, okay? Opo, Papa. Sabay na sagot ng dalawa. Tumakbo si Luntian ng mabilis. Hila-hila ang saranggola. Sa simoy ng hangin, dahan-dahang umangat ang agila. Pataas ng pataas. Hilahin mo, Sinag! Hilahin mo! Sigaw ni Luntian habang humihinto at tumatakbo pabalik sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Sinag ang spool ng tali, ang kanyang mga mata ay nakapako sa saranggola na ngayon ay sumasayaw na sa hangin. Tumabi sa kanya si Hiram, nakahawak sa likod ng wheelchair, habang si Luntian ay tumayo sa kanilang tabi, hinihingal, ngunit nakangiti. Pinagmasdan ni Hiram ang kanyang dalawang anak. Si Sinag, ang kanyang sinag ng pag-asa, ang batang pinili niyang mahalin sa kabila ng lahat. At si Luntian, ang kanyang bagong sibol, ang dugong bumalik sa kanya. Sila ay magkaiba, ngunit pareho silang kanya. Pareho silang minamahal. Ang hangin ay umihip at ang saranggola ay lumipad pa ng mas mataas, malaya mula sa lupa, sumasalubong sa papalubog na araw. Hinawakan ni Hiram ang balikat ni Luntian at hinalikan ang ulo ni Sinag. Sa ilalim ng malawak na langit, nakatayo silang tatlo. Hindi perpekto, may mga peklat ng nakaraan, ngunit magkakasama. Tingnan niyo mga anak, bulong ni Hiram habang nakatingin sa saranggola. Mataas, malaya. Ganyan ang buhay natin mula ngayon. Ang mga tawa ni Sinag at Luntian ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang himig ng paggaling, ng pagmamahal, at ng isang bagong pamilyang itinayo, hindi sa dugo, kundi sa puso. At diyan nagtatapos ang kwento ni Hiram, Sinag at Luntian. Isang kwentong nagtuturo sa atin na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung kaninong dugo ang nananalaytay sa ating mga ugat. Ang tunay na pamilya ay binuo sa pagpili, ang pagpiling magmahal, mag-alaga, at manatili sa kabila ng mga pagsubok at katotohanan. Ang dugo ay nag-uugnay sa atin sa biyolohiya, ngunit ang puso ang nag-uugnay sa atin sa pagmamahal. Ang pagpapatawad at pagtanggap ay ang mga pundasyon kung saan tayo makakapagtayo ng isang tahanan mula sa mga guho ng ating nakaraan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon sa inyo. Ano ang inyong naramdaman sa pagtatapos? May mga kwento ba kayo ng pamilya na gusto nyong ibahagi? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at kung anong uri pa ng mga kwento ang gusto ninyong mapakinggan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!